Para mapalakas ang seguridad sa pagkain ng bansa, isang summer leadership camp sa Nueva Ecija, partikular sa Science City of Muñoz, ang naglalayong mahubog ang bagong henerasyon ng mga Pilipinong magpapahalaga sa bigas, kikilala sa sakripisyo ng mga magsasaka at magiging katuwang sa pangalaga sa kinabukasan ng supply ng pagkain sa bansa. Isinagawa ang Be Responsible Summer Leadership Camp sa Rice Park of the Future Rice Farm, kung saan humigit kumulang 20 na batang may edad 10 hanggang 12 taong gulang ang lumahok sa isang makabuluhang programa na nakatuon sa pamumuno, agrikultura at responsableng pagkonsumo ng bigas. Ayon kay Laarne Mandia, pinuno ng Community Relations Office ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice, layunin ng kampo na malinang ang mga kabataang leader na may malalim na pag-unawa sa mga hamon na kinakaharap ng mga magsasaka at pagpapahalaga sa kahalagahan ng bigas bilang higit pa sa isang pangunahing pagkain. Ang programa ay sinagawa sa gitna ng lumalaking suliranin sa pag-aaksaya ng pagkain at pagtanda ng populasyon ng mga magsasaka sa bansa. Batay sa datos ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI, umaabot sa humigit kumulang 542,477.6 metriko tonelada ng giniling na bigas ang nasasayang bawat taon sa Pilipinas, sapat upang makapagpakain ng tinatayang 5.17 milyong katao. Samantala, nasa pagitan ng 55 at 57 taong gulang ang karaniwang edad ng mga magsasakang Pilipino, dahilan upang higit na hikayatin ang kabataan na magkaroon ng interes at pagpapahalaga sa sektor ng agrikultura. Binuo sa pamagitan ng pagipagtulungan ng PhilRice at Kiwanis International Philippine Luzon District, ang Rice Park ay nagsisilbing isang educational campsite kung saan natututuhan ng mga bata ang agham ng palay, makabagong teknolohiya sa pagsasaka at kahalagahan ng pagiging responsable sa pagkain sa pamagitan ng interaktibo at aktwal na karanasan. Kabilang sa mga aktibidad na isinagawa ang obstacle courses, rice science sessions, demonstrasyon ng mga makinaryang pansakahan at rice art activities. Itinuro rin sa mga kalahok ang ABC ng pagiging responsible, avoid rice wasted, buy our farmers' rice at choose healthier rice. Ibinahagi naman ni Jake Lord Di Matera, 11 taong gulang na kalahok sa kampo, ang kanyang natutunan tungkol sa kahalagahan ng bigas at pagsisikap ng mga magsasaka. Sa pamagitan ng pagtatanim ng disiplina, pamumuno at pagpapahalaga sa agrikultura sa murang edad, sinusuportahan ng inisyatibang ito ang mas malawak na layunin ng pamahalaan na makamit ang isang food secure na Pilipinas at makahikayat ng mga susunod na henerasyon na maging katuwang sa pagpapaunlad ng industriya ng bigas sa bansa. Nagsagawa ang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP Central Luzon ng pagsasanay sa Citizens Monitoring Tool o CMT para sa mga magsasaka ng mabangong palay na kasapi ng Villa Bar Primary Multipurpose Cooperative bilang paghahanda sa kanilang aktibong pakikilahok sa pagmamanman ng konstruksyon ng rice processing facility sa bayan ng Llanera, Nueva Ecija. Layunin ng pagsasanay na mapalakas ang partisipasyon ng komunidad sa pagsubaybay sa pagpapatupad ng proyekto habang itinataguyod ang transparency at accountability sa antas ng mga mamamayan. Ayon sa DAPRDP Central Luzon, tinuruan ang mga miyembro ng kooperatiba kung paano susubaybayan ang mga isinasagawang konstruksyon, kabilang ang pagtiyak sa pagsunod sa mga itinakdang disenyo, kalidad ng mga materyales, kaligtasan ng mga manggagawa,
pangalaga sa kapaligiran at wastong pamamaraan ng pagtatayo. Tinalakay rin sa pagsasanay ang pagsusuri ng kontrata, wastong dokumentasyon, pagpaplano para sa maintenance ng pasilidad at ang grievance redress mechanism na magsisilbing daan upang maiparating at marisolba ang mga suliraning may kaugnayan sa pagpapatupad ng proyekto. Ipinakilala rin ng ahensya ang DAPRDP Applied Geotagging Tool, isang mobile application na ginagamit sa pagdodokumento ng progreso ng proyekto sa pamagitan ng mga larawan at video na may geotagging upang masiguro ang mas malinaw at mapagkakatiwalaang pag-uulat. Matapos ang pagsasanay, lumahok ang mga magsasaka sa isang aktwal na monitoring activity sa lugar ng proyekto sa pamumuno ng DAPRDP Central Luzon. Dito ay nagbigay ng update ang kontratista hinggil sa kasalukuyang estado ng konstruksyon at nagpahayag ng suporta sa inisyatibong pangkomunidad para sa mas masusing pagmamanman ng proyekto. Ang itinatayong rice processing facility ay bahagi ng 65 million pesos Aromatic Rice Common Service Facility and Marketing Enterprise subproject ng kooperatiba. Inaasahang mapapahusay nito ang pagproseso at pagmimerkado ng lokal na produktong mabangong palay sa oras na maging ganap na operasyon ang pasilidad. Tinatayang makikinabang dito ang 40 magsasaka ng mabangong palay at 42 regular na rice farmers. Inaasahan ding mapalalakas nito ang operasyon ng kooperatiba at mapapalawak ang akses sa merkado ng mga lokal na producer. Sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang mas malawak na partisipasyon ng komunidad sa pagsubaybay sa mga proyektong pangkaunlaran sa agrikultura bilang bahagi ng pagtataguyod ng mas inklusibo, transparent at epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa sektor ng agrikultura. Pinaigting ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang kampanya laban sa ilegal na sigarilyo at mga taong may kinakaharap na kaso na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 87,000 pesos halaga ng mga ipinagbabawal na produktong tabako at pagkakaaresto ng 8 wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon noong June 3, 2026. Ayon sa ulat, inaresto ng mga tauhan ng Muñoz City Police Station ang isang 21 anyos na lalaki na residente ng Barangay Ayos, Lumboy, Gimba, Nueva Ecija matapos mahulihan ng 49 na rim ng hinihinalang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 49,980 pesos habang isinasagawa ang Anti-Criminality Checkpoint Operation sa Barangay Poblacion East, Science City of Muñoz. Natagpuan ang mga sigarilyo sa sidecar ng kanyang motorsiklo at walang kaukulang tax stamps at mga kinakailangang dokumento. Samantala, ang tuloy-tuloy na operasyon laban sa ilegal na sigarilyo ng mga himpilan ng pulisya sa Gabaldon, Santo Domingo, Gimba at Lupao ay nagresulta rin sa pagsuko ng iba't ibang counterfeit at illegal cigarettes na may kabuang halagang 37,950 pesos. Bukod sa kampanya laban sa illegal na sigarilyo, matagumpay ring naaresto ng NEPO ang 8 wanted persons, kabilang ang 3 most wanted persons sa serye ng pinaigting na manhunt operations sa lalawigan. Kabilang sa mga nadakip ang isang akusado na nakalista bilang Rank 8 Regional Level, Rank 2 Provincial Level at Rank 1 City Level Most Wanted Person na inaresto ng mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station sa bisa ng mga warrant of arrest para sa iba't ibang kaso. Kabilang ang 3 bilang ng acts of lasciviousness at sexual assault na walang inirekomendang piyansa. 2 pang most wanted persons ang naaresto ng mga operatiba ng Muñoz City Police Station at Caranglan Municipal Police Station dahil sa kasong panggagahasa o rape.
Samantala, sa magkakahiwalay na manhunt operations, 5 pang wanted persons ang nadakip ng mga tauhan ng Talugtog, Jaen, Santo Domingo, General Tinio at Quezon Police Stations para sa mga kasong statutory rape, unjust vexation, estafa, reckless imprudence resulting in homicide at paglabag sa Presidential Decree number 1602. Ang mga nakumpiskang ilegal na sigarilyo at mga naarestong suspek ay nasa kustudiyan na ng mga kinauukulang himpilan ng pulisya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Samantala, ang lahat ng naarestong wanted persons ay nasa kustudiyan na rin ng kanilang operating units para sa kaukulang legal na proseso.